muling nabuhay ang kontrobersya sa milyong-milyong pisong halaga ng gasto sa Southeast Asian Games noong 2019. Ano na nga ba ang lagay ngayon ng kontrobersyal na venue? At live mula sa Capas Tarlac, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, ano ang sitwasyon dyan? Cheryl, matapos ngang maungkat ang umano'y mga anomalya sa hosting ng 2019 Southeast Asian Games ay binisita natin itong New Clark City at ang compound nito para silipin kung ano yung status ng mga pasilidad more than almost 7 years matapos yung naturang torneo. Masigabo at matagumpay, ganyan kung ilalarawan ang naging hosting ng bansa sa 2019 Southeast Asian Games. Pero sa kabila nito, ay sunod-sunod ang naging kontrobersya sa pamahalaan. Partikular na ang Philippine Sea Games Organizing Committee o PhilGOC na siyang namuno sa pagpaplano at operasyon ng torneo. At nito lang muling nabuksan ang issue sa umano'y irregularidad sa hosting matapos ang naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Isa nga dyan ang kontrobersyal na cauldron na nagkakahalaga umano ng hindi bababa sa 50 million pesos na may kabuuang taas na 12 meters o 41 feet. Sa ngayon ay maayos pa naman ang kalagayan niyan, Cheryl, ng silipin natin. Subalit, hindi na nga ito sinisilaban o naiilawan. Inikot rin natin ang ilang bahagi ng stadium kanina. Maayos ang naging kondisyon at napapakinabangan ng mga trainee ng National Academy of Sports. Dito rin nagsasagawa ng iba't ibang torneo sa ngayon ang collegiate leagues kagaya ng UAAP at NCAA. Maging ang field ay ginagamit rin sa international tournaments gaya ng paparating na Mitsubishi Electric Cup na lalahukan naman ng Philippine National Football Team. Ang Aquatic Center pinuntahan din natin at kanina nga ay maayos rin na nagagamit ng mga atleta. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng mga opisyal ng Bases Conversion Development Authority o BCDA pero nasa meeting umano ang mga pinuno nila. Sinabi na ng Office of the Ombudsman na nauna nang na-dismiss ang dating kaso kay ngayon DPWH Secretary Vince Dizon. Si Dizon kasi ang dating president ng BCDA ng mga panahon na itinatayo ang mga pasilidad rito. Absuelto raw si Dizon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Cheryl, kung makikita mo nga dito sa aking likuran, ito yung mismong cauldron na naging kontrobersyal sa mahabang panahon throughout the tournament. Sinilaban siya after mula nung opening program dati and then afterwards, pinatayan na rin yan. At hanggang ngayon, sinilip natin kanina, hindi pa rin, putol-putol na actually yung mga cables sa loob niyan, sa mismong bahagi ng cauldron na yan. At nagkakahalaga nga yan sa pag-research natin, 32 million to 50 million pesos ang nagastos para sa pagpapagawa nito. May iba nagpupunta raw dito para mag-picture taking pero yun na lamang yung purpose niya nitong cauldron na ito. At yun nga, mahigit almost 7 years ang nakalipas kahit wala nang apoy, hindi na nasisilaban yan, muli pa rin umuusok na cauldron. Yan muna ang latest mula dito sa Capas Tarlac. Balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Ian Suyo. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.